Kamot ulo na naman ng binatang albularyo na si Ignacio nang ipatawag siya sa barangay ng kanilang kapitan. Ang kanyang inampon at tinuring na anak na si Joselito ay nasangkot na naman sa isang away ng mga bata. Mabuti na lang at mahaba ang pasensya ng kanilang kapitan na si Mang Ibueng. Kaya naman pinalabas din kagad sila para makapagpahinga at makapaghapunan na rin. Alas 8 na rin kasi ng gabi noong mga sandaling yon. Ulito naman, di ba sinabihan na kitang huwag kang makikipag-away sa mga kalaro mo? Tingnan mo, pinatawag na naman ako ni Kapitan. Huminto ang batang si Julito sa gitna ng daan. Napamewang pa ito na parang kung sino matanda. Tatay, sila naman ang nanguna eh. Nananahimik ako sa tabi. Bigla na lang silang lumapit at sinabihan akong alimaw. Bakit ka naman nila sasabihan ng ganon? Baka naman may ginawa ka sa kanila kanina. Kaya kanila nilapitan at nagsalita ng ganon. Wala po akong sinabi sa kanila kanina. Kahapon? Wala rin po. Nung nakaraan? Wala rin po. Nung nakaraang buwan? Tatay, kahapon ko lang naman sila nakilala eh. Basta. Wag ka na makikipag-away sa kanila kahit na kailan ha. Naintindihan mo ba ako? Opo, tay. Pero kapag may ginawa sila sa akin, sasabihin mo kagad sa akin at ako nang bahalang kumausap sa mga magulang nila. Okay? sige na nga po. Sabi nyo eh. Yan, ganyan. Huwag ka nang pasaway ha. Nagpatuloy na sa paglalakad ang mag-ama. Nadaanan nila ang bukod tanging malaking bahay sa kanilang baryo. Hindi maiwasan na mag-ama na mapatigil ulit. Tuwing mapapagawi sila roon, laging humahanga si Ignacio at Julito sa bahay na yon. Tatay, magkakaroon din ba tayo ng ganyan? Gusto ko din ng bahay na ganyang kalaki. Oo anak, magkakaganyang bahay din tayo kapag tumama ako sa loto. Paano ka tatama? Hindi ka naman tumataya. Di susubukan kong tumaya. Paano kapag hindi ka tumama? Di wala. Alam mo namang hindi naman kalakihan ang kita ko sa pag-aalbularyo eh. Sakto lang talaga sa atin. Yung mga ganyan kalaking bahay, kung hindi ka naman mayaman, kailangan swerte ka sa buhay. Ay nako, bakit ba ako nagpapaliwanag sa'yo hindi mo rin naman maiintindihan? Basta tay, kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, bibilang kita ng ganyang bahay. Maraming bahay tapos ikaw lang mag-isa dun. Ayos na sana kaso sablay yung huli mong sinabi. Tara na nga, umuwi na tayo. Nagugutom na rin ako. Hinawakan ni Ignacio ang malambot na kamay ng bata at tinahak na rin nila ang daan pa uwi. Pagkarating nila sa bahay ay agad silang nagapunan. Kagaya ng dati, taob na naman ang kaldero ng kanin. Likas na matakaw kasi talaga silang kumain. Lalong-lalo na si Julito na parang walang kabusugan. Pagkatapos, nagugas na rin ng pinggan si Ignacio sa bakuran nila. Meron kasi silang dibombang tubig doon. Habang abala sa ginagawa, bigla namang dumating si Dencio, ang kaibigan ni Ignacio na mas madalas pang mangutang kaysa maligo. Hoy, kung uutang ka na naman, ngayon pa lang sasabihin ko na sa iyong wala akong pera ha. Walang ganong nagpakonsulta ngayong araw na to sa akin eh. Uy, grabe ka naman sa akin pre. Gusto ko lang naman malaman kung ayos ka lang eh. Hoy Dencio, alam ko na yung ganyang style mo. Kaya tigilan mo ako ha. Wag ako, iba na lang. Oo na, mangungutang sana ako eh. Pero kung wala ka naman talagang pera dyan ayos lang. Ano na naman bang gagawin mo sa pera? Bakit? Pautangin mo na ako? Hindi no, bubulong-bulong ka pa dyan para kang timang. Pautangin mo na kasi ako. Kailangan ko lang talaga sa trabaho. Trabaho? Ikaw, may trabaho? Wala pa. Pero kapag pinautang mo ako, baka magkaroon na. Sus, igilan mo ako. Kailangan ko kasi ng pera kasi bibili ako ng bagong damit. Aarap kasi ako bukas dun sa ina-applyan kong trabaho eh. Magiging hardinero kasi ako ron. Seryoso ba yan? Sige nga, saan? Dun sa mansyon ni Mang Suelo. Mang Suelo? Yung may-ari ng malaking mansyon dun sa Kalye 5? Tumpak! Doon ako papasok. Anggap na ako eh.
Pero ang problema ko, yung maayos na kasuotan. Kasi bukas, makakausap ko mismo si Mang Suelo. Kaya kailangan presentable ako. Tiningnan muna ni Ignacio ang kaibigan mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tinitigan niya yon ng seryoso. Uy, makatingin naman to, parang isa akong kriminal na nagpapanggap na mabuting tao. Para kang sinungaling na nagkukunwaring nagsasabi ng totoo eh. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo maniwala eh. Basta ako, kapag nakapasok ako ron, makakabayad na rin ako sa mga utang ko sa'yo. Pangako yan. May naitatabi pa ako ron. Yun! The best ka talaga, pre! Anong the best? Pautangin kita para makabayad ka sa akin. Magbabayad naman talaga ako eh. Natigil ang usapan nila nang biglang lumabas ang batang si Julito. Inosente itong tumingin sa kanila na parang inaalam kung anong kanilang pinag-uusapan. Oh, Julito, nandiyan ka pala. Nabalitaan ko kanina, inaway ka na naman ng mga loko-lokong bata ah. Dapat sinbak... Uy, puro ka na naman kalokohan eh. Kaya siguro natututong maging barumbado yung anak ko eh. Kasi kapag wala ako dito at kayo magkasama kung ano-ano siguro sinasabi mo dyan. Tay, may alam po ba kayo tungkol sa aswang? Nagkatinginan na magkaibigang Ignacio at Dencio sa kanilang narinig. Pareho silang nagtataka kung bakit bigla-bigla na lang nagtanong ng gano'n ng bata. Anak, ano naman ang pumasok sa isip at bakit ka nagtatanong ng ganyan? Pero may alam po kayo sa aswang, di po ba? Oo naman, may alam ako sa aswang, pero hindi naman gano'n karami. Alam mo naman na panggagamot lang ang ginagawa ko. Kaya ayun, wala akong ganong kaalaman kung papaano sila haharapin. Ganun po ba? Kasi nanaginip po ko eh. May kalaban daw po akong aswang na matanda. Alam mo, Lito, ang tawag sa ganyang panaginip ay isang senyales. Senyales po? Oo, senyales yan na magiging tagapagligtas ka. Uy, ano na naman pinagsasabi mo sa bata? Sige na anak, umalik ka na sa loob at mahabog na rito sa labas. Tumango na lamang ang bata at pumasok na rin sa loob ng bahay. Pre, alam na ba ni Julito na hindi mo naman siya tunay na anak? Hindi pa. Wala pa naman siya sa tamang edad para maintindihan niya yung bagay na yon. Bilib din ako sa iyo, no? Hindi ko alam kung anong lakas ng loob ang ginawa mo para kunin ang batang yan sa gubat na yun eh. Alam mo, kahit sinong tao, makakita ka ng bata sa gubat na umiiyak, maaawa ka talaga. Bumuntong hininga na lamang si Ignacio. Hindi niya rin kasi nakala na 8 taon na rin pala ang nakalipas mula nang ampunin nito si Julito. Ganun na rin katagal niyang sinusubukang malaman kung sino ang mga magulang ng bata. Pero hanggang sa puntong yon ay hindi pa rin niya nalalaman. Basta isa lang ang alam ko. Kadugo ko man siya o hindi, tinuring ko pa rin siyang tunay na anak. Alam mo, sa ganyang ugali mo, pagpapalain ka talaga ni Lord eh. Sus, ginamit mo na naman ng Diyos para mambola. Hintay mo na lang ako rito, kukunin ko yung pera. Sandaling pumasok ang lalaki sa loob ng kanilang bahay. Pagbalik niya sa kaibigan ay binigay na nito ang pera. Parang timang na sobrang saya ni Dencio nung oras na yon. Sumasayaw-sayaw pa ito at sumisipol-sipol nang umalis. Sira ulo talaga to. Di man lang nagpasalamat ah. Kinabukasan, 6:00 pa lang ng umaga ay nambulabog na si Dencio sa bahay ni Ignacio. Bihis na bihis ang lalaki. Hindi yun umalis sa harap ng salamin para tingnan ang sarili. Maging ang batang si Julito ay napapailing na lang sa ginagawa ni Dencio. Uy, kanina ka pa dyan sa harap ng salamin. Hindi ka ba aalis? Maaga pa eh. 7:00 pa kami magkikita ni Mang Suelo. Tito Dencio, ang gwapo niyo po ngayon ah. Yan ang gusto ko sa iyo, Lito. Di bale, bibilang kita ng gusto mo sa unang sahod ko. Sus, suhulan mo na naman ang bata. Pero, ngayon lang po yun ah. Diyos ko, ikaw talaga mapagbiro. Pero, good luck din sa papasukan mong trabaho ha. Pagbutihan mo, minsan lang dumating ang ganyang oportunidad. Seryosohin ko na to pre.
Gusto ko nang magpamilya eh. Oh, Julito, nakita mo naman, magiging abala na ang Tito Densyo mo. Kaya madalas ka nang makakasama sa mga lakad ko. Hindi naman kita pwedeng iwan dito. Kaya huwag kang makulit ha. Hindi naman po ako makulit, tatay eh. Masaya po kung isasama niyo ako palagi. Gusto ko kasing makakita ng aswang, tay eh. Napatigil sa pag-ayos ng necktie si Densyo at napahinto rin sa paglagok ng kape si Ignacio. Pakiramdam ko po kasi kapag nakakita ko ng aswang, magiging masaya po ako. Anak, hindi natin alam kung may mga aswang pa sa panahong to. Noon oo, meron. Pero ngayon, wala na yata eh. Tsaka kung meron man, hindi mo dapat pinapangarap na makakita ng ganong nilalang. Nakakatakot sila anak, mapanganib. Tama ang tatay mo. Dapat ang pinapangarap mo lang makita babaeng sex. Hindi na naituloy ni Densyo ang sasabihin nang batuhin na ito ni Ignacio ng tinik ng isda. Uy, umalis ka na nga, bilis! Puro katarantaduan tinuturo mo sa bata. Alis na, shoo! Shoo! Parang asong tinaboy ni Ignacio ang kanyang kaibigan palabas ng bahay. Isinarado niya ang pinto at malalim na paghinga na lamang ang kanyang nagawa. Ikaw, huwag ka masyadong nakikinig dyan sa Tito Densyo mo ha. Sira ulo yun. O sige na, kumain ka na't mamaya aalis tayo. May nagpapahilot at magpapagamot sa akin sa kabila eh. Pinagpatuloy nila ang pagkain at si Densyo naman ay umalis na rin sa kanilang bakuran. Pagkatapos ay binihisan na ni Ignacio ang batang si Julito para maganda sa kanilang lakad. Dakong 8:00 na ng umaga nang umalis sila. Habang naglalakad sa daan, malayo pa lang ay tanaw na nila ng maraming tao sa tapat na malaking bahay. Ang bahay kung saan nakatira ang magiging amo ni Densyo na si Mang Suelo. Tay, ano po kayang meron doon? Hindi ko rin alam eh. Tara, buti pa lumapit na lang tayo. Nang ilang metro na lang ang layo, nakita nilang nakabukas ang malaking gate ng mansyon. Isa si Densyo sa nakikita nilang namimigay ng kung anumang nakaplastik. Sa gilid ng gate, nabasa ni Ignacio ang nakasabit na trapal. Naroon ang mukha ni Mang Suelo na nagsasabing ito ay tatakbo sa pagkabarangay captain ng kanilang baryo. Ayos ah. 1 taon pa lang siya rito. Gusto na niyang kalabanin si Kap Edgar? Tay, di ba si Tito Densyo yun? Oo anak. Ang tawag sa ginagawa nila, pangangampanya. Ibig sabihin, namimigay sila ng mga pangangailangan ng mga tao para makuha nila ang tiwala ng mga tao na magagamit nila para manalo sa eleksyon. Tumangulang ang bata na pilit iniintindi ang sinabi ni Ignacio. Napatingin naman si Ignacio sa loob ng bakuran ng mansyon. Sa kanya na lamang napansin ang loob nito. Dahil yun naman ang unang pagkakataon na binuksan yun para sa mga tao. Habang nakatayo sa gilid, may dumating na itim na sasakyan. Nagbabaan doon ng ilang kalalakihan na nakaitim. Inilabas nila mula sa container truck ang ilang kartong-karton na mukhang mabibigat ang laman. Tay, yung mga lalaki pong yun oh. Oh, bakit? Kilala mo sila? Hindi po, pero alam ko po na mga aliw po sila. Agad na umupo si Ignacio para pantayan ang anak. Tinakpan niya sandali ang bibig ni Julito sa pangambang baka marinig sila ng mga naroon. Anak, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Paano kung marinig ka nila? Baka pagalitan ka. Huwag malupit pa baka ireklamo ka nila. Paninirang puri yung tawag dyan anak. Kaya hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa ibang tao, ha? Intindihan mo ba ako? Iyon naman po talaga nakikita ko sa kanila Nagpapanggap lang po silang Ay nako. Tara na nga. Kailangan na natin pumunta sa pasyente ko. Tara. Naglakad na lamang sila paalis. Pero nakatingin pa rin ng batang si Julito sa mga kalalakihan na naghahakot ng mga kahon sa truck. Napansin naman ni Ignacio na parang hindi mapakali ang kanyang anak. Ganun pa man, hindi na lamang pinansin ni Ignacio ang bagay na yon. Iniisip na lamang ng lalaki na baka normal lang sa bata ang pagiging malikot ang isipan nito. Ilang sandali lang ay nakarating na rin sila sa unang customer.
Medyo nabigla si Ignacio nang makitang naroon din ang kanilang kapitan na si Edgar. Oh, nandito ba nakatira si Kap? Nakatayo lang sila sa labas ng bakura nang mapansin sila ng kapitan. Ngumiti sa kanila si Mang Edgar at saka lumapit din yun kagad sa kanila. Mabuti naman at nakarating ka na. Nirekomenda ka sa akin ng kamag-anak ko. Ang sabi raw nila magaling ka raw manggamot. Hindi naman po masyado, Kap. Sakto lang. Napakapagkumbaba mo talagang tao, no? Ay, teka. Kasama mo pala ang anak mo. Magandang umaga po sa inyo, Kapitan. Magandang umaga rin sa iyo, Bugoy. Mabuti naman at sinamahan mo ang tatay mo. Kailangan po ni tatay ng alalay Bibo rin pala itong anak mo, no? Halina kayo. Pumasok na kayo sa loob. Pagpasok nila sa loob ng bahay, kaunting lakad lang ay nakarating na rin sila sa isang silid. Naabutan nila ang isang lalaki na nakahiga roon. Balot na balot ng kumot kahit na mainit ang panahon ng mga oras na yon. Yan si Emil. Bunsong anak ko yan. Noong nakaraan nagpaalam yan sa akin na mamumundo kasama ng mga kaibigan niya. Pagbalik niya, bigla na lang siyang nilagnat. Ang unang pumasok sa isipan ko baka naingkanto sa gubat o kung ano pa man. Kaya naman naisip ko kagad na ipatingin siya sa albularyo. Ikaw lang naman ang kilalang albularyo sa barangay natin na ito Wag po kayong mag-alala, Kapitan. Ako na pong bahala sa kanya. Gagawin ko po yung makakaya ko para magamot siya. Nako, maraming salamat kung ganon. Sa totoo lang wala rin akong oras para asikasuhin itong anak ko Alam mo naman, malapit na ang eleksyon. Tapos sa unang pagkakataon meron na akong makakalaban. Si Mang Suelo po ba yung makakalaban nyo, Kap? Pasensya na po Interesado lang po ako sa eleksyon Ay oo, siya nga. Alam mo, nagtataka nga ako kung sino yan Ang sabi ng mga source ko, dating taga rito raw ang mga kamag-anakan yan. Lumalabas na apo raw yan ng dating isa sa mga mayayaman sa baryo natin. Pero hindi pa rin ako kampante sa taong yan Kaya binabantayan ko talaga yan. Mahirap na. Baka hindi natin alam. Iba palang hangarin niya sa baryong to, hindi ba? Alam mo naman, matagal na ako sa serbisyo. Pero nakita nyo naman kung gaano ko kamahal ang mga tao rito. Wag po kayong mag-alala, Kap. Nasa inyo po ang boto ko. Kahit ngayon lang tayo nagkausap, nakilala na kita base sa sinabi ng mga tao tungkol sa iyo. Kaya alam kong hindi ka boboto ng taong hindi mo naman kilala. O siya, tama na muna ang politika. Mabuti pa suriin mo na ang anak ko. Kawawa naman Sige po, sisimulan ko na po. Bago simula ni Ignacio ang panggagamot, nagsagawa na muna siya ng isang ritual. Habang si Kap Edgar at ang bating si Julito naman ay nanunood lang sa gilid. Maraming kandilang itim ang sinindihan ni Ignacio. Naglabas din siya ng maliit na santo na nanggaling pa sa malaking bag na dala nila. Makalipas lang ng halos 20 minutos na pagdarasal, hindi pa na ni Ignacio ang mga kandila. Ignacio, sabihin mo, anong nangyari sa anak ko? Kap, may isang nilalang na humawak o humipo sa kanya. Pero hindi ko matukoy kung anong nilalang Hindi siya engkanto. Malabong multo rin. Hindi rin naman maligno o laman lupa. Inalam ko rin kung kulam. Pero wala akong mabakas Diyos ko naman, ano kaya nangyari sa hinayupak na ito? Puro kasi gala lang ang alam Sige ho, susubukan ko pang alamin kung ano. Aswang! Napatingin silang dalawa sa batang si Julito na kalmadong nakaupo lamang sa gilid. Nagtatakang napaisip si Ignacio kung papaanong aswang ang sinabi ng kanyang anak. Maging ang kapitan din, nagtataka rin na kung bakit sa dinami-rami ng nilalang, aswang pa ang maiisip ng bata. Anak, hindi to laro ha. Seryosong problema to. Yung anak ni Kap ang nahihirapan. Kaya hindi mo dapat... Aswang po ang may gawa niyan sa kanya, Kapitan. Paano mo naman nasabing aswang, iho? Tumayo ang bata at lumapit sa binatang nakahiga.
Umakyat pa si Julito sa kama para tanggalin ang medyas ng lalaki. Tay, isa ito sa sinyalis na aswang ang gumawa sa kanya ng sakit. Ignacio, totoo ba sinasabi ng anak mo? Hindi ko alam kung saan niya nalaman yan pero Kap, tama po ang sinabi ni Julito. May kakayahan po kasi ang mga aswang na bigyan ng sakit ang isang tao. Mas tumatalab yun kapag ang taong biktima nila mahina talaga ang katawan. Ang pangingitim ng kuko sa paa ang isa sa mga senyales. Julito, anak, sabihin mo nga sa akin, paano mo nalaman ang mga senyales na ganyan? Bigla ko nilang pong naramdaman, Tay. Ignacio, ngayong alam na natin kung anong dumalid dyan sa anak ko. Alam mo rin ba kung paano siya gagamutin? Opo, Kap. May ginamot na ako dati na kagaya ng ganitong kaso. Sige o, sisimulan ko na po. Ang kailangan ko na lang po dahon ng bayabas at dugo po ng manok. Yung sariwa po sana. O sige, ako nang bahala. Magpapautos ako. Wala silang sinayang na pagkakataon. Agad na naghanap ang mga tanod ng kasama ni Mang Edgar. Pagbalik ng mga yon ay agad na inasikaso ni Ignacio ang kanyang pasyente. Marami siyang ginawang kung ano-ano na hindi rin naman maintindihan ng kapitan. Pero makalipas lang ng halos 1 oras, unti-unti na ring napapababa ni Ignacio ang init ng katawan ng lalaki. Namangha ang kapitan, pero isang babala ang sinabi rito ni Ignacio. Kap, magiging maayos na po siya. Pero Kap, napapaisip ako Kung aswang ang gumawa nito sa kanya, ibig sabihin lang nito, may aswang din sa baryo natin o sa kalapit na gubat. Huwag niyo na po siyang palalayuin ha. Ngayong naisa na siya ng aswang, pwede pa po itong maulit. Sino ba si Raulong aswang na yan? Bakit sa dami ng tao itong anak ko pa ang natipuhan niya? Napailing na lamang si Kap Edgar nung mga sandaling yon. Maging si Ignacio ay bumuntong hininga na lang din. Maya-maya lang nagpaalam na rin si Ignacio nang magkaroon na ng malay ang anak ng kapitan. Dahil galante ang kapitan, malaki-laki ang ibinayad nito kay Ignacio. Ignacio, tawagan kita ulit sa oras na may mangyari sa anak ko ha? Wala pong problema sa akin. Sige po. Paano? Mauna na ho kami, Kap. Taga sandali. Dahil sa batang ito kaya gumaling ang anak ko Kaya nararapat lang na mabigyan din siya ng parangal. Julito, eto, tanggapin mo itong 100 piso. Naku, maraming salamat po, Kap. Tuwang-tuwa ang batang si Julito nang maglakad na sila palayo. Pero si Ignacio ay kung ano-ano na lang ang naglalaro sa isipan niya. Hindi pa rin mawala sa kanyang isipan kung papaanong nagawa ni Julito na malaman na aswang ang dumali sa anak ng kapitan. Sa isip-isip ni Ignacio, baka unti-unting natututo ang bata sa pagiging albularyo. Sa tagal ba naman kasing nakikita ni Julito ang kanyang trabaho, para sa kanya hindi malabong magaya na rin ng bata ang kanyang mga gawain. Pero sa kabilang banda, hindi rin mapigilan ni Ignacio na isipin na baka may kakaiba nga sa bata. Noon pa bang kasi, nakita na niya ng pagiging espesyal si Julito. May mga ginagawa itong hindi dapat ginagawa ng isang normal na bata. Gaya na lamang ng paglubog sa tubig ng sobrang tagal. Tay, malalim po ang iniisip niyo Ayos lang po ba kayo? Ayos lang naman ako, anak. Napagod lang siguro ako. Hindi na po natin pupuntahan yung iba pang mga magpapagamot? Hindi na muna. Bukas na lang. Gusto kong magpahinga na muna Isang mahabang katahimikan sa pagitan ng mag-ama habang sila ay naglalakad. Nang marating na nila ang malaking bahay ng matandang si Suelo, nakita nilang nakabukas pa rin ang malaking gate doon. Mula roon, lumabas ang lalaking si Dencio. Tuwang-tuwa at nagtatatalon pa nang makalapit sa kanila. Uy, para kang timang. Bakit? Ano bang meron? Nakuha ko na yung unang sahod ko. Ha? Sahod agad? Arawan ba kayo? Pre, eto bayad ko sa pinahiram mong pera para sa damit Yung iba kong utang sa'yo, sa susunod na araw na muna
Aba, ayos ah. Sana hindi ka matanggal dyan para mabayaran mo na lahat ng utang mo sa akin. Oo naman oh. Pero alam mo, ang weirdo lang ng mga tao sa loob eh. Nagtataka nga kami ng mga kasama ko. Kasi yung mga tauhan ni Mang Suelo, parang hindi marunong ngumiti. Laging seryoso mga loko eh. Pinaglihis siguro sa sama ng loob ang mga yun. Eh, bakit mo naman sila gustong umiti kung wala naman nakakatuwa sa mukha mo? O sige na, diyan ka na. Magluluto pa ako ng hapunan namin eh. Hapunan natin. Kasi ngayong gabi, ako ang sasagot ng kakainin natin. Hindi ka naman titira sa amin ano? Siyempre, Tito Densyo, nakita mo din po ba yung mga limaw? Nawala ang ngiti ni Dencio sa narinig. Sumeryoso din ang mukha ni Ignacio. Pre, weirdo na rin yata ang anak mo ah. Anong binatak niyan, katol? Uy, Julito, di ba sinabihan na kita na wag mong sasabihin yan kapag dumaan tayo dito? Eh tay, yun talaga nakikita ko eh. Sa tingin ko po, mga alimaw sila. Mga aswang at alam mo Lito, alam kong bata ka pa pero si Mang Suelo, tatakbong kapitan. Paglaki mo, iboto mo si Mang Suelo ah. Kung lalaki ka pa. Ano, tara na pre. Itong anak mo kung ano-ano na sinasabi. Gutom na yata. Mabilis silang naglakad paalis. Bago umuwi ng bahay, dumaan muna sila sa litsunan ng manok para bumili. Sa unang pagkakataon, makakapag-ulam din sila ng ganon. Hindi naman sa hindi kaya ni Ignacio na bumili ng ganon. Sadyang hindi lang sila mahilig sa lechon. Pero dahil libre yun ni Dencio at isang beses lang yun mangyayari sa buhay nila, hindi na yun tinanggihan pa ni Ignacio. Masayang nagsalo-salo ang tatlo sa hapagkainan. Kapansin-pansin para kay Ignacio ang pagiging tahimik ng batang si Julito. Seryoso lang ang bata na kumakain. Isang malaking himalayon dahil nasanay si Ignacio na madaldal si Julito. Ay, nabusog ako ah. Pre, maraming salamat ah. Ngayon may trabaho na ako. Hindi na ako mangungutang sa'yo. O paano? Mauna na ako ah. Ulito, papakabait ka ah. Sa pangalawa kong sahod, ikaw naman ang ililibre ko. Tinanguan lang ng bata si Dencio at lumabas na rin ito ng bahay ni Ignacio. Agad na tiningnan ni Ignacio ang bata. Nakipagtinginan din naman sa kanya ang anak. Julito, anak, totoo bang sinabi mong kapag tinitingnan mo yung mga tauhan ni Mang Suelo halimaw ang nakikita mo o aswang? Totoong sinabi ko kanina, tay. Hindi ko rin alam kung bakit eh. Pero palagay ko, may kakayahan po kung makakita ng tunay na anyo ng isang tao. Sandaling hindi nakapagsalita si Julito. Kilala niya naman kasi ang kanyang anak. Batid niyang hindi naman yun basta-basta gumagawa ng kwento para lang magpapansin. Kaya naman hindi maiwasan ni Ignacio na isipin na may espesyal ngang biyaya ang Diyos kay Julito. Tay, magiging albularyo na rin ba ako katulad po ninyo? Anak, masyado ka pang bata para sa mga ganyang bagay. Ang mabuti pa, ang isipin mo ang paparating na pasukan. Kesa iniisip mo yung mga ganyang bagay. Buti pa magbasa-basa ka na lang ng libro. Mag-aral ka para kapag nagpasok ka na, nakakalamang ka na sa mga magiging kaklase mo. Pakiramdam ko talaga tay. Hindi ako pangkaraniwan eh. Paano kung isa pala akong Julito, tama na. Ayaw ko na makakarinig ng kung ano-anong mga may kinalaman dyan ha. Naintindihan mo ba ako? Pero tay, wala nang pero-pero. Gusto kong alisin mo sa isipan mo yung mga tumatakbo sa utak mo. Bata-bata mo pa Lumipas ang ilang araw, naging abala si Ignacio sa panggagamot sa ilang kabaryo nila. Sa mga nagdaang araw, mas dumami ang mga nagkakasakit sa kanilang baryo. Dumagsa ang mga pasyente sa bahay ni Ignacio. Halos hindi na nga niya maasikaso ang mga tao. Pero dahil mas nagtitiwala ang mga residente sa panggagamot ng albularyo kaysa sa ospital, iniasa nila ang lahat kay Ignacio.
Ay nako, salamat naman at naubos na rin ng mga tao. Pambihira, hindi tayo nakakain ah. Ayos lang pre, kain na lang tayo mamaya. Pasensya ka na ah. Dapat nandun ka sa bahay ni Mang Suelo ngayon eh. Pero tinutulungan mo ako rito. Sus, wala yun. Isa pa, wala naman kaming gagawin ngayon sa mansyon eh. Si Mang Suelo na rin na nagsabi na magpahinga na muna kami. Biglang tumahimik si Dencio sa gilid habang nililigpit ni Ignacio ang mga ginamit niya sa maghapong panggagamot. Napansin ni Ignacio ang pagiging seryoso ng kaibigan. Kaya naman nilapitan niya yon at tinanong, "Pre, ayos ka lang? Sumama ba pakiramdam mo sa maghapon na pag-aalalay sa akin?" Hindi pre. "Hoy, anong problema?" Kumamot sa ulo si Dencio at saka nagsalita. Kahapon pag gumugulo sa isipan ko yung sinabi ni Julito nung nakaraan eh. Yung tungkol sa mga tauhan ni Mang Suelo. Tila nagbagong atmosfera ng paligid nung sabihin niyo ni Dencio. Tumingin-tingin muna sa labas si Ignacio kung may nakakarinig. Batid niyang kung may makakaalam ng kakayahang yon ni Julito, magiging magulo ang buhay ng bata. Ano bang meron? Alagay ko, totoo yung sinabi ng anak mo pre. Kahapon kasi ng gabi, bago ko umalis sa mansyon, nakita ko yung isa sa tauhan ni Mang Suelo na naglalakad sa gilid ng kalsada. Paglagpas niya sa nakaparadang sasakyan, nagulat kasi ako dahil biglang naging baboy ramo. Nung una akala ko nagkakamali lang ako eh. Pero pagtingin ko sa gilid ng sasakyan, nakita ko ron yung mga naiwang damit at pantalon. Ganon na ganon yung suot na damit ng tauhan ni Mang Suelo eh. Ah? Teka, sinasabi mo ba na... Paano kung yung mga tao ni Mang Suelo aswang? Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang nakaramdam ng kaba si Ignacio. Naramdaman din niya ang pagtindigan ng kanyang balahibo. Aminadong lalaki na kahit na albularyo siya, nababahala siya sa panganib na dala ng mga aswang. Kung aswang ang mga tauhan niya, ibig sabihin lang nun, nasa panganib ang buhay ng amo mo. Napatayo si Dencio at hindi mapakaling nagpalakad-lakad sa tapat ng lamesa. Yun nga iniisip ko eh. Ang kaso, hindi ko naman alam kung paano ko sasabihin kay Boss Suelo. Natatakot din naman ako, no? Pre, kaya mo bang labanan ng mga aswang? Labanan? Yung mga aswang? Lalabanan ko? Oo, di ba albularyo ka? At ang albularyo, sila ang pumapas lang sa mga aswang, di ba? Albularyo ko pero hindi naman ako manunugis. Ay nako, ano gagawin ko nito? Ako lang yata namang problema eh. Mga kasama ko, walang kalam-alam. Teka, bakit parang hindi ko yata nakikita si Julito? Nandyan lang yon, naglalaro. Nang tuluyan ng sumapit ang dilim, nagtungo na rin si Ignacio sa palengke para bumili ng kanilang magiging hapunan. Sinabay na rin niya ang paghahanap sa kanyang anak na si Julito. Habang naglalakad, nakarinig siya ng malalakas na sigaw. Palagay niya ay nanggaling yon sa isang kalye na kung saan ay wala nang gaanong dumadaan na tao sa ganoong oras. Pero dahil nilamon siya ng kuryosidad, nagtungo siya roon para alamin kung ano ang nangyayari. Naabutan niya ang mag-asawa na nakaupo na sa lapag. Takot na takot habang nakatingin sa dalawa pang lalaki na nakadapa. "Oh, ano nangyari sa inyo? Ayos lang ba kayo?" Napatingin si Ignacio sa tiyan ng babae. Napansin niya na buntis pala ito at parang nasa 6 na buwan na ang dinadala nito. Dalawang lalaking yan, aswang! Ha? Aswang? Lumapit si Ignacio. Napansin niya na umaagos na ang dugo mula sa katawan ng dalawang nakabulagta. Nang itihaya ni Ignacio ang isa, doon na niya nakumpirma na talagang hindi tao ang mga yon. Kakaiba ang itsura. Kahit sino makakakita, ang unang papasok sa isip ay aswang ang dalawa. Pero ang naglalaro sa isipan ni Ignacio sa mga pagkakataong yon ay kung papaanong tinalo na mag-asawa ang dalawang aswang. Sabihin niyo nga sa akin, kayo ba ang pumaslang sa dalawang ito?
Umiling-iling ang babae habang nanginginig pa ang kamay sa sobrang takot. Kami, malabong mapas lang namin ang dalawang yan. May isang maliit na nilalang kanina na dumating eh. Itim na itim ang katawan niya. Halos kasing kulay na ng ilalim ng kaldero. Tapos, meron siyang medyo mahabang buhok na kulay puti. Ang bilis niya. Tapos, inatake niya ang dalawang yan bago pa makalapit sa amin. Pinagkakakalmot niya yung dibdib hanggang sa mamatay. Ha? Maliit na nilalang? Nung gabing yon, tuluyan ang nabuo ang interes ni Ignacio sa mga aswang. Matapos siyang maihatid sa barangay ang dalawa, agad siyang nagtungo sa kanilang bahay kahit hindi pa siya nakakabili ng iluluto. Hinanap niya agad ang librong kulay brown na binili niya pa sa kapwa albularyo sa bayan. Nakasalpak sa librong yon ang iba't ibang uri ng aswang na maaaring mamuhay hanggang sa panahon nila. Sa kakalipat ni Ignacio ng pahina, napatigil siya nang makita ang isang uri ng aswang na saktong-sakto sa paglalarawan ng babaeng buntis. Gabunan? Gabunan ang umatake sa dalawang aswang na lalaki. Pero paano? Bakit niya aatakihin ang kapwa niya aswang? Napasandal na lamang si Ignacio sa dingding. Mga ilang sandali lang, nakita na niyang dumating ang kanyak na si Julito. Napatayo siya nang makitang may dugo ang kamay nito. Maging ang bata rin ay nagulat sa kanyang reaksyon. Mabilis na ipinasok ni Ignacio si Julito sa bahay nila at isinara ang pinto. Anak, may nakakita ba sa'yo? Natatarantang pinunasan ni Ignacio ng basahan ng kamay ni Julito. Umiiling-iling naman ito bilang tugon sa tanong ng ama. Diyos ko naman, ano ba nangyari? Bakit ka may dugo ng ganyan, anak? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Tay, nakita ko mga aswang eh. Tatlo sila. Tama, tatlo. Inatake nila yung mag-asawa po. Buntis po yung babae, tay. Nasaksihan mo yung mga nangyari? Bakit ka may dugo? Nasugatan ka ba? Sinaktan ka ba ng mga aswang? Parang tuliro na umiiling-iling ang bata. Ay, inatake ko yung mga aswang. Naawa ko sa mag-asawa eh. Tinulungan ko sila. Ha? Ano ba pinagsasabi mo? Ano naman magagawa mo sa mga... Tay, nagbago ko ng anyo kanina nang di ko po namamalayan. Tapos, ang bilis ko po. Tinalo ko po yung dalawang aswang. Yung isa, tama, oo. Nakatakas po yung isa. Nakatakas yung isa, tay. Ulito naman, hindi kita maintindihan eh. Ano na naman bang kwento? Ha? Napatingin si Ignacio sa paanan ng batang si Julito. Nakita niya na mula tuhod ay kulay itim ang balat nito. Dahan-dahan itong nawawala at bumabalik sa normal na balat ng bata. Umupo si Ignacio at tinawakan sa magkabilang balikat ang anak. Napagtanto na niya kung ano ang tinutukoy ni Julito. Noong mga sandaling yon ay hindi makapaniwala si Ignacio. Kahit ayaw niyang maniwala, sinasampal siya ng katotohanan. Tay, anong klaseng tao po ba talaga ako? Hindi naman po ako masama, tay, di ba? Kasi niligtas ko po yung dalawang tao eh. Bigla na lamang niyakap ni Ignacio si Julito. Wala siyang pakialam kahit na nakumpirma na niyang si Julito ang batang gabunan na tumalo sa dalawang aswang. Anak, walang makakaalam kung ano ka ha. Tayong dalawa lang dapat. Naintindihan mo? Opo, tay. Julito, hindi ka masama. Kung gagamitin mo sa kabutihan ang pagiging kakaiba mo, hindi ka magiging masama. Lagi mo lang tatandaan na mabuti ka at pinalaki kitang maayos at may takot sa Diyos. Naintindihan mo ba, anak? Opo, tay. Takot at pangamba ang naramdaman ni Ignacio sa mga pagkakataong yon. Natatakot siya para sa kaligtasan ng kanyang tinuturing na anak. Kahit na alam niyang hindi naman masamang asawa si Julito, naroon pa rin ang banta ng panganib mula sa mga tao at aswang. Kapag nalaman ng taong bayan kung ano si Julito, magiging mainit ito sa mata ng lahat.
delikado na rin ang buhay ni Julito sa mga aswang sakaling may iba pang nagtatago. Tsak na makakarating sa mga yon ang ginawang pagpaslang ni Julito sa dalawa. Mula nang malaman ni Ignacio na isang gabunan ng kanyang anak, pinag-aralan niya ang tungkol sa gabunan. Pansamantala siyang hindi na muna tumanggap ng mga magpapagamot para lang maituon ng atensyon sa inaaral. Sa loob ng isang linggo, nalaman ni Ignacio na mga gabunan pala ay malalakas na uri ng aswang. At ayon sa mga albularyong veterano na napagtanungan niya, gabunan lang din ang makakatalo sa kapwa ganon. O kung hindi naman, kaya rin itong talunin ng hari ng mga aswang. Gabi na yon, bagsak ang balikat ni Dencio nang dumating sa bahay ni Ignacio. Malungkot ang mukha nito na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Walang ganang umupo si Dencio sa gilid at bumuga ng hangin. Tinamaan si Julito ng mga tumalsik na laway. Oh, bakit? May problema ba? Pinalis na kami mga hardinero sa mansyon. Ewan ko ba kung anong pumasok sa kokote ni Bosuelo. Siguro, kontrolado na siya ng mga tao niya. Julito, anak, sa bakuran ka muna ha. Mag-uusap lang kami ni Tito Dencio mo. Sumunod naman agad ang bata. Nang masigurong hindi na sila maririnig ni Julito, ay saka pinatulan ni Ignacio ang sinasabi ni Dencio. Tingin mo kinokontrol ng mga aswang si Mang Suelo? Para kapag nanalo siya bilang kapitan maangkin ng mga aswang itong baryo? Yan nga din ang iniisip ko, pre. Ang kaso, wala naman akong solidong ebidensya maliban dun sa nakita kong baboy ramo. Kung pwede nga lang mag-imbestiga ako kaso, paano ko naman gagawin? Ay nako, naawa lang ako kay Bosuelo. Palagay ko talaga, wala na siya sa katinuan Bigla-bigla na lang kaming pinalis. Magsasalita pa sana si Ignacio nang biglang natatarantang pumasok si Julito. Ay, tatay! Ito, yung mga tao sa labas, nakakagulo! Mabilis na tumakbo ang dalawa papunta sa bakuran. Mula roon, nakita nila ang kalugar nila na nagtatakbuhan papunta sa iisang direksyon. Oh, anong nangyayari? Ay nako, yung mga kapartido ni Kapitan, dinali! Nagkatinginan si Ignacio at Dencio sa mga oras na yon. Anak, dito ka lang sa bahay ha. Kahit na anong mangyari, wag na wag kang lalabas ng bahay, naintindihan mo ba ako? Umuulang ang bata sa kanya. Walang ano-ano, lumabas na rin ang magkaibigan. Nagmamadaling pinuntahan nila ang pinangyarihan ng gulo. Pagdating nila sa kumpulan ng mga tao, nakita nila sa isang bakuran ng kagawad nila. Nakabulagta na ang lahat ng kagawad na kapartido ni Kap Edgar. Ang mga yun ay nakabuka sa mga tiyan o dibdib. Nagkalat sa sahig ang mga natirang laman loob nito. Ang sabi ni Kumaring Sara, mga aswang daw ang umatake kina kagawad. Nako, si Kapitan! Nakita ko kanina si Kapitan sa barangay, kasama ng dalawa niyang alalay Kailangan natin puntahan si Kapitan. Nagmamadaling tumakbo ang magkaibigan patungo sa barangay. Pagdating nila roon ay nakita nilang patay na ang ilaw sa loob ng barangay. Tanging ang ilaw lamang sa bakuran ang nananatiling nakabukas. Paghakbang pa lang nila papasok, bumungad ang dalawang lalaki na nakabulagta sa gilid ng mga lamesa. Unang tingin pa lang, alam na nilang patay na ang mga yon. Dahil sa kaba, dinampot ng magkaibigan na nakasandal na 2x2 sa gilid. Kapitan Edgar! Ako ito, si Ignacio! Nandiyan ba kayo sa loob? Matapos ang ilang minuto, lumabas ang kapitan mula sa loob ng barangay. Natataranta itong lumapit sa kanila. Bakit ba kayo nagpunta rito? Delikado! Nasa paligid pa rin ang aswang! Halika kayo rito! Hinila ni Kap Edgar ang dalawa papasok. Nagtago sila sa opisina ni Kap Edgar at isinerado ng maigi ang pinto. Pero mga ilang sandali lamang, nabahala sila nang may sumisira na ng pintuan sa labas. Inaalog-alog yon. Sa kasamaang palad, tuluyang nawasak ng mga aswang ang pintuan. Nagsiksikan silang tatlo sa pader nang pumasok ang 4 na aswang. Dahil sa liwanag na nagmumula sa bintana, kita nilang iba ang anyo ng mga yon. Ano kailangan nyo sa akin?
Papaslangin niyo ako para mawala ng kapitan ng baryong ito! Wala silang natanggap na sagot. Sa halip, lumusob ang isang aswang papunta sa kanila. Laking gulat na lamang nila nang biglang mabasag ang salamin. Mula sa labas, pumasok ang isang maliit na nilalang. Sinangga nito ang pag-atake ng aswang. Hindi sila makapaniwala kung papaanong binalibag ng maliit na nilalang na yon ang mga halimaw. Nang lumusob din ang dalawa, mabilis na nakailag ang estranghero. Sa isang iglap lang, napatay noon ng 3 aswang nang walang kahirap-hirap. Sa oras na yon, batid ni Ignacio na si Julito ang nilalang na yon. Magkahalong tuwa at kaba ang nararamdaman niya. Tuwa dahil nagagamit ng bata ang pagiging espesyal nito sa kabutihan. Kaba dahil sa murang edad, sumasagupa na ito sa mga mapanganib na aswang. Ay, ano ka ba? Sino ka? Maraming salamat sa iyo, ha? Gumapang na rin paalis si Julito. Nakahinga naman ng maluwag ang 3 at sandali munang nanatili sa loob ng silid na yun. Naiintindihan ko na ang mga nangyayari. Tama. Plano ng mga aswang na yan na angkinin ng buong baryo. Si Suelo, siya ang may pakana ng lahat ng ito. Hindi malabong siya ang pinuno ng mga aswang. Si Mang Suelo? Leader ng mga aswang? Malabo! Nagtrabaho ko sa kanya ng ilang araw eh. At sa obserbasyon ko sa kanya, hindi ko siya nakikitaan ng pagiging aswang. Pero yung mga tao niya, yun ang mga nasisiguro kong aswang talaga. Ginagamit siya ng mga aswang para mapaupo sa trono. Nagkakamali ka ng pagkakaintindi. Si Suelo ang pinuno ng mga aswang. Marami akong galamay na nag-imbestiga sa kanya. At ilan sa mga yon ang nakapagpatunay na siya nga ay hindi isang tao. Siya mismo ang nagpapagalaw sa mga aswang sa baryong ito. At ang dahilan kung bakit niya gustong kunin ang baryo. Tumayo si Kap Edgar at saka tumapat sa bintana. Ay dahil ang baryong ito ay orihinal na pagmamay-ari ng mga aswang noong panahon pa ng Kastila. Teka, saan mo naman nalaman ng mga yan, Kap? Sa pinakamatinding miyembro ng pamilya namin. Maging ako rin naman hindi rin makapaniwala. Pero nang magsagawa rin ako ng sariling pagsasaliksik, doon ko na nakumpirma na ang lahat ng detalyeng nakalap ko ay konektado sa isa't isa. Kaya naman, maghahanda tayo. Magkakaroon ng kaguluhan sa baryong ito. Pero hindi tayo papayag na ibibigay natin sa kanila ang baryong sinilangan nating lahat. Kahit na papaano'y nagkaroon ng lakas ng loob ang magkaibigang Ignacio at Dencio. Bumuntong hininga na lamang si Ignacio. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil wala siyang magawa. Sinisisi niya ang sarili kung bakit mas pinili niyang ituon ang buhay sa panggagamot. Kung noon pa sana niya pinag-aralan ng tungkol sa mga aswang, baka isa siya sa mga makakatulong sa taong bayan. Dencio, ikaw na munang bahala kay Kap ha. Kailangan kong balikan si Julito. Oo, sige. Nagmamadaling tumakbo si Ignacio palabas ng barangay. Sa daan, marami siyang taong nakakasalubong. Dahil sa sunod-sunod na pagpapakita ng mga aswang, halos lahat ay naaalarma. Naglabasan ng mga residente sa kani-kanilang bahay. Nasaan na kaya si Julito ngayon? Tigas ng ulo. Ang sabi ko, wag aalis ng bahay. Kainis. Hinanap niya si Julito sa kung saan-saan dahil alam niyang wala yun sa bahay nila. Sa kanyang paghahanap, hindi niya inaasahang malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Napadaan siya sa harapan ng isang bahay. Sa bakuran, may nakita siyang 2 aswang na nakatayo sa harapan ng pinto. Dali-daling nagtago si Ignacio sa likuran ng mga halamanan. Mabilis ang paghinga niya nang dahil sa kakaibang kaba na lumalamon sa kanya. Pagsilip niya, halos atakin siya sa puso nang dakmain siya ng aswang sa ulo. Sinubukan niya pang kumalas, pero nahawakan naman siya ng isa pang aswang sa damit. Nakaisip ng paraan si Ignacio. Tinusok niya ang mata ng isang aswang gamit ang kanyang daliri. Binayagan naman niya ang isa na naging dahilan para mabitiwan siya nito.
Tatakbo na sana siya paalis. Ang kaso nga lang, bigla na lang may humarang pang isang aswang sa likuran niya. Napapalibutan na siya ng 3 aswang na naglalaway sa laman loob niya. Isa akong albularyo! Subukan niyo lumapit sa akin! Papatayin ko kayo! Ano? Pinakita niya pa ang suot-suot na kwintas para kunwari meron siyang daladalang anting-anting. Pero parang alam ng mga aswang na wala namang silbi ang kwintas na yon. Kaya naman lalo lang umangil ang mga yon. Pero bago pa makalapit sa kanya mga yon, dumating ang batang si Julito. Mahaba ang buhok nitong kulay puti rin. Julito? Anak? Halos hindi na niya makilala ang bata dahil sa sobrang itim ng balat nito. Papa, ako na pong bahala dyan. Nagkakatinginan ng mga aswang. Bumakas sa mukha ng mga nilalang na yon ang kakaibang takot. Alam ng mga aswang na yon kung gaano kapanganib ang gabunan. Tatakas ba sana ng 3 aswang pero walang awang pinaslang yun ni Julito. Gamit ang mahahabang kuko, pinagkakakalmot niya ang mga yon. Pinagbababali niya rin ang liig para siguradong wala nang mabubuhay sa mga yon. Hindi tumagal ng 1 minuto, nakabagsak na ang 3 aswang. Anak, paano mo? Tay, nalaman ko sa aswang na nakalaban ko kanina. Isa raw akong gabunan. At ang gabunan daw po ay malakas. Ibig sabihin, may kakayahan po akong mapigil ang kasamaan ng mga aswang at si Mang Suelo. Bakit? Aswang din ba si Mang Suelo? Tinanong ko kanina ang ibang aswang. Bago sila pumanaw, sinabi nila na si Mang Suelo daw ang nag-utos sa kanila eh. Pero tay, nakita ko po si Mang Suelo. Hindi gaya ng mga tauhan niya, normal lang ang tingin ko sa kanya. Palagay ko po, espesyal din siya gaya ko. Isa rin siyang gabunan? Yun po ang hindi ko alam. Pero tay, umuwi ka muna sa atin. Uwi na rin po ako dahil napaslang ko na po yung mga gumagalang aswang eh. Uy, sandali lang. Oy! Nagmamadaling gumapang at tumalon-talon sa bubungan ng bahay ang bata. Wala nang nagawa pa si Ignacio kundi ang umuwi na lang din sa kanila. Pagdating niya sa kanilang bahay, naroon na rin si Julito. Nakapaghugas na yun ng kamay at nakapagpalit na rin ng suot. Sinunog na rin ng bata sa dramang sando at short nitong punong-puno ng dugo ng mga aswang. Buti naman at nakauwi ka na. Teka, nasaktan ka ba anak? May galos ka ba? Saan ang masakit? Tay, ayos lang po ko. Wala po akong kahit na anong galos. Hindi nga po ako nahihirapan sa kanila eh. Nagawa mo pa talaga magyabang ha? Kung alam mo lang kung gaano ako nag-alala sa yung bata ka. Pambira ka. Bakit ka kasi naging ganyan? Yun din po ang tanong ko sa sarili ko eh. Bakit po kaya ako naging gabunan? Naisip ko rin po na hindi po talaga tayo magkadugo. Kasi malabong aswang ka rin tay eh. Kasi albularyo ka. Tay, sino po ba talaga mga magulang ko? Napatigil si Ignacio sa tanong na yun ni Julito. Hindi pa siya handang magpaliwanag sa bata. Pero dahil nagkaroon na rin yun ng ideya, wala siyang magagawa kundi ipagtapat kay Julito ang tunay nitong pinagmulan. Makinig ka sa sasabihin ko ah. Ano man ang maririnig mo, hindi yun magiging dahilan para magbagong pagmamahal sa iyo ni tatay. Naintindihan mo? Opo, tay. Anak, totoong hindi tayo tunay na mag-ama. 8 taon na ang nakalilipas. Nasa kagubatan ako noon para maghanap ng halamang gamot. Narinig kong may umiiyak na sanggol sa kakahuyan. Pinuntahan kita ron. Naabutan kitang nakalapag sa mga tuyong dahon habang nakabalot ka ng telang itim. Hindi ko alam kung sino ang mga magulang mo dahil wala naman ako nakitang ibang naroroon. At nung sandali ring yun, inakala ko na normal na bata ka lang din gaya ng iba. Kaya hindi ako nagdalawang isip na kunin ka. Pinalaki kita na parang tunay kong anak. Ibinigay ko sa iyo ang pagmamahal ng isang ama. Kung nalaman mo pong gabunan po ko nung oras na yun, kukunin niyo pa rin ba ako? Pilit na tawa ang unang naitugon ni Ignacio.
pinipigilan na lamang niyang maiyak. Oo naman, ano ka ba? Wala akong pakialam kung ano ka. Dahil ang tingin ko sa'yo, tunay kitang anak. Handa akong ilabang ka ng patayan, wag lang nilang mahawakan kahit dulo ng daliri mo. Yumakap na lamang ang batang si Julito sa kanyang ama. Maya-maya pa, dumating na rin si Dencio. Hingal na hingal itong umupo sa harapan ng lamesa. Pare, si Kapitan, re-rest back. Ha? Dumating yung mga kinontak niyang manunugis mula sa baryo ng Silangan. Lulusubin nila yung mansyon ni Bosuelo. Diyos ko, sumiklab na talaga ang kaguluhan. At nakumpirma ng lahat na nasa loob ng mansyon, puro aswang. At ngayon, balak nilang pasilingin si Bosuelo. Ang inaalala ko lang kung kakayanin ba nila yung mga aswang, pre. Alam ko kasi kung gaano karami yung mga nasa mansyon Tay, kailangan natin pigilan sila, Kapitan. Hindi pa natin alam kung anong klaseng aswang si Mang Suelo O sige, dito ka lang sa Kailangan niyo ko, Tay. Kaya kung... Hindi pwede. Mga manunugis sa mga kasama ni Kapitan. Hindi ka nila pwedeng makita, anak. Teka, anong sinasabi mo? Huwag ka na magtanong. Sumama ka na lang, tara. Hinila na ni Ignacio ang kaibigang si Dencio. Tumakbo sila na mabilis patungo sa kinaroroonan ng mansyon ni Mang Suelo. Pagdating nila roon ay nakapasok na ang mga manunugi sa loob. Pero sa kasamaang palad, wala na silang inabutan sa loob ng mansyon. Sa pagkakarinig nila ay nakatunog na si Mang Suelo. Galit na galit si Kap Edgar. Pinagsisisipapan niya ang gate sa sobrang inis. Walang hiya yung Suelo na yan. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa mga kagawad ko. Magbabayad siya sa lahat ng sinaktan niya. Mga kaibigang manunugis, handa akong magbigay ng malaking halaga para lang mapatay ang lahat ng aswang sa baryong ito. Wala kayong ititira, bata, mano, matanda. Nakaramdam ng takot si Ignacio dahil sa sinabing yun ng kapitan. Alam niya na hindi makakaligtas si Julito sa bantang yun ni Edgar. Dahil sa pangambang baka madamay si Julito na mapapaslang ng mga manunugis, agad na tumakbo pabalik ng kanilang bahay si Ignacio. Naabutan niyang nakaupo sa harapan ng pinto ang batang si Julito. Anak, kailangan mo makalayo muna sa baryo natin. Halika na! Pumasok sila sa loob at mabilis na pinaglalalagay ni Ignacio ang mga kasuotan ng bata sa malaking bag. Tay, bakit po? Ano po bang nangyayari? Madadamay ka sa mga aswang napapaslangin ng mga manunugis. Ayaw kong mangyari yon, anak. Hindi ko kakayanin kapag pati ikaw napahamak. Tay, hindi naman po ako masamang aswang Masama man o mabuti, basta aswang ka, hindi ka nila patatawarin, anak. Walang sinasanto mga manunugis. Hindi sila maniniwala na may aswang na mabuti. Teka, tama ba narinig ko? Napalingon ng mag-ama sa pintuan nang makitang nakatayo roon si Dencio. Hindi inakala ni Ignacio na sinundo siya ng kanyang kaibigan. Pare? Isinarado ni Dencio ang pintuan. Pare, aswang din si Julito? Bakas ang takot sa mukha ng bata ng mga pagkakataong yun. Napakapit na lamang ito sa hita ng ama. Pare, magpapaliwanag ako. Tama nga ang hinala ko. Si Julito yung nakita ko nung lumaban sa dalawang aswang. Hindi ako nagkamali. Pare, gabunan ng anak mo. Nakikiusap ako sa iyo, pare. Huwag mong sasabihin ang nalaman mo kay Kapitan dahil siguradong... Sinaulo ka ba? Bakit ko naman sasabihin parang aman na rin ako ng batang yan. Wala akong pakialam kung aswang si Julito. Alam ko na maayos ang pagpapalaki mo sa kanya kaya kampante akong hindi siya gaya ng ibang aswang na masama. Isa pa, marami ang niligtas ang batang yan, pare. Kaya huwag ka mag-alala, Julito. Hindi nagbago ang tingin ng Tito Dencio mo sa'yo. Talaga po? Diyos ko, kahit kailan wala kang tiwala sa akin, ano? Oo naman, mahal ka pa rin ng tito. Salamat, pare, Akala ko ilalaglag mo kami. Aliw ka ba? Mahal ko rin si Julito, no? Kaya poprotektahan ko rin siya sa planong pagmamasaker nila Kapitan sa mga aswang. Yun nga ang problema ko, pre.
hindi pwede magtagal dito si Julito. Baka hindi magtagal malaman nila ang tungkol sa kanya. Meron akong alam na lugar na pwede nating pag-iwanan kay Julito. Hindi na nagsayang ng pagkakataon ng magkaibigan. Nang makuha na nila ang mga gamit ni Julito, sa kailaliman ng gabi ay lumabas na sila ng bahay. Hindi na nila inisip ang banta ng panganib na dulot ng mga aswang. Mas inisip na nila ang posibilidad na maghihinala sa kanila ang mga gumagalang manunugis. Matagumpay na nakarating ang tatlo sa lugar kung saan pansamantalang iiwan nila ang batang si Julito. Wala silang choice kundi ibilin muna ang bata sa lola ni Dencio. Pagkatok nila sa pintuan, bumukas agad yun at bumungad sa kanila ang matandang babae na puti na ang buhok. Agad itong napatingin sa apong si Dencio. Dencio, napadalaw ka. Lola, may hingin sana akong pabor sa inyo teka, sino ba itong dalawang ito? Huwag mo sabihing nag-anak ka na at nag-uwi ka ng bata rito. Paano kayong magkakanak pareho kayong lalaki? Lola naman, hindi ko naman anak tong batang to Anak siya ng kaibigan ko. Iiwan muna sana namin sa inyo. May kailangan lang kaming asikasuhin na mahalagang bagay Mahabang bangkay? Matangkad yung bangkay na asikasuhin nyo? Bakit? Imbalsamador ba kayo? Mahalagang bagay. Iiwan muna namin dito yung bata at kayo muna ang magbabantay. Babalik kami bukas ng umaga kapag makakabiyahe na kami palabas ng baryo natin. Itong batang ito pala iiwan nyo sa akin. Sigurado ba kayo na magpapaiwan yan dito? Sa akin walang problema. Kasi malakas ka sa akin, Dencio. Ang inaalala ko lang, baka umiyak ang batang yan. Lola, hindi po ko iiyak. Tahimik lang po ako. Aba, mabait naman pala ang batang ito. Mukha din po kayo mabait. Aba, at bolero pa Lola, ako po ang ama ng batang yan. Gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo. Pasensya na rin po sa istorbo. Tinorbo? Anong tinorbo? Sinong tinorbo? Ang sabi niya, pasensya na sa istorbo. Hay! Huwag mo ako sigawan, hindi ako bingi. Huminga ng malalim ang matanda. Kinuha na nito ang bata pati ang mga gamit nito. Sige na. Kung ano man ang lakad ninyo ako na ang bahala sa batang ito. Ngumiti sa kanila ang matanda. Bago pumasok, kumaway pa si Julito sa kanila. Mahilig sa bata yang si Lola. Yung paborito kasi niyang apo, dinala na ng pinsan ko sa Amerika nung nakaraang taon. O tara na, bumalik na tayo. Nakahinga na ng maluwag si Ignacio nung oras na yon. Nasa malayong parte na kasi ng baryo nila si Julito. Kaya kampante siyang hindi makakaabot doon ang mga manunugis. Ang kaso nga lang, pagbalik nila ay nagsimula na pala ang kaguluhan. Nakakagulo na ang mga tao. Nagsisigawan ang mga yon. Pagtingin nila Ignacio sa bubungan, marami ng aswang ang naroon. Kumuha sila ng itak. Tutulong sila sa mga manunugis sa pakikipaglaban. Pero habang nagaganap ang kaguluhan, nakita nila si Mang Suelo na nakatayo lang sa gilid. Kalmado lang yung nanunood. Parang wala lang sa matanda ang nangyayari. Ayun si Suelo! Patayin mo yan! Inuna ng mga manunugis na lapitan si Suelo. Pero laking gulat nila nang bigla na itong magbago ng anyo. Ang matandang nakatungkod ay bigla na lamang kumisig ang katawan. Tumangkad din yun ng bahagya. Nagkaroon din ng isang mahabang sungay sa bandang sentido. Mahaba rin ang kuko at merong pang buntot. Mga kasama, ang ari ng mga aswang! Pagkarinig ni Ignacio noon, otomatikong nagtayuan ng kanyang mga balahibo. Nakikita niya pa lang ang hari ng aswang, alam na niyang mas malakas ito kay Julito. Wala na kayong magagawa! Babawiin ko ng muli ang baryo na dating pagmamay-ari ng mga aswang!
Inatake ng hari ng mga aswang ang mga manunugis. Sa sobrang bilis, hindi nagawang makadepensa ng mga yon. Parang papel lang ang mga yon na binabalasan ng aswang. Ganun pa man, hindi pa rin nakitaan ang kaduwagan ng mga manunugis. Kahit na alam nilang tagilid sila sa laban, sumusugod pa rin sila ng sumusugod. Pre, kakaibang aswang to. Walang magawa yung mga manunugis. Si Kapitan! Iligtas natin si Kapitan! Nagmamadaling tumakbo si Ignacio palapit kay Kapitan. Kap, tumakas na po kayo! Mamamatay kayo! Hindi po natin siya kaya! Hindi ko iwanan ang badyong ito. Hindi ko hahayaan na mapunta ang badyong ito sa kasamaan. Umabante ang Kapitan habang hawak-hawak ang itak na kinakalawang na rin. Matapang nitong hinamon ng hari ng mga aswang na si Suelo. Ska! Kapitan! Mabilis na gumapang si Suelo patungo sa kinaroroonan nilang dalawa. Nasa aktong dadakmain na ng aswang si Kapitan Edgar nang itulak yun ni Ignacio. Siya ang nahawakan ni Suelo sa balikat. Sa haba ng kuko nito, bumaon yon sa balikat ni Ignacio na nagdulot ng hiwa doon. Matapang na minasiwas ni Ignacio ang itak. Nabitiwan siya ng aswang nang tamaan niya yon sa braso. Pero walang nangyari. Parang hindi man lang yon nasaktan. Sa halip, mas lalo lang yon nagalit. Aatake na sana siya ni Suelo pero biglang dumating ang batang si Julito. Nakaanyong gabunan na ang bata kaya madaling nalaman ng mga manunugis na gabunan nito. Nagulat na lamang sila na makitang inatake ng batang gabunan ang hari ng mga aswang. Kinalmot ni Julito si Suelo sa muka. Sumirit ang dugo nito. Dahil sa ginawa ni Julito, napaatras si Suelo. Isang batang gabunan? Ang lakas naman ng loob mong humarap sa hari ng mga aswang! Wala akong pakialam kahit sino ka pa. Basta hindi ako papayag na saktan mo ang mga tao sa baryo na kinamulatan kong tahanan. Nagtaka si Kap Edgar noong mga oras na yon. Nakilala niya kasi ang boses ng bata. Napatingin siya kay Ignacio. Sa tingin na yon, kinumpirma ng lalaki na yun nga ay si Julito. Kung ganon, tingnan natin ang bangis ng isang batang gabunan! Sobrang kaba ang nararamdaman ni Ignacio. Gusto niyang magalit sa bata pero hindi niya magawa. Marami ang mga makakaalam kung sino ang batang gabunan na yon. Kainis! Napakasaway talaga! Sabi nang wag nang babalik eh! Pagtingin ni Ignacio, unang umatake si Julito kay Suelo. Kitang-kita nila na kahit papaano may laban ang bata sa hari ng mga aswang. Pero nababahala pa rin si Ignacio. Masyado pa kasing bata si Julito. Kung ikukumpara, mas marami ng karanasan si Suelo. Makulit ka talagang bata ka, ha? Nanlaki ang mga mata ni Ignacio nang makitang nadakman ni Suelo si Julito. Hinagis nito ang batang gabunan sa puno pero buti na lang nakakapit si Julito. Humahanga si Ignacio sa pinapakita ng kanyang anak. Para bang sanay na ang bata sa pakikipaglaban. Mas matanda ka lang sa akin, pero mas malakas pa rin ang gabunan kaysa sa'yo. Tumalon si Julito sa likuran ng haring aswang. Nagawa itong sugatan ng bata na naging dahilan para mapaluhod ang isang tuhod nito. Inuubos mo talaga ang pasensya ko! Biglang nagwala ang haring aswang. Galit na galit ito. Pilit nitong inuhuli si Julito. Pero dahil sa kakaibang bilis ng bata, mas lalong nagalit si Suelo dahilan para mas lalong lumakas si Suelo. Umiyaw yun ng malakas. Napatakip na lamang sila ng tenga sa sobrang ingay. Pagtingin muli ni Ignacio, nakita niyang hawak-hawak na ni Suelo ang batang si Julito. Masyado ka yatang natutuwa sa pagiging gabunan mo! Nakakalimutan mo na yata ang hari ako ng aswang! Tuldok ka lang sa paningin ko! Hinambalos ni Suelo ang batang si Julito sa puno. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Ignacio ang kanyang sarili. Julito! Ano tinatanga-tanga niya? Tulungan niyo ang batang gabunan! Hindi kumilos sa mga manunugis na naroon.
Kahit na binubugbog na ni Suelo si Julito, tila walang balak na makialam ang mga manunugis. Magabigin ba kayo? Tulungan niyo ang batang kabunan! Hindi natin siya kalaban! Wala tayong aasahan sa kanila. Ang pananaw nila, lahat ng aswang ay kalaban nila. Ay nako, mga inutil! Kung hindi tayo kikilos, ako ang kikilos! Inagaw ni Ignacio ang hawak na sibat ng isang manunugis. Pinukol niya yon sa kinaroroonan ni Suelo. Tinamaan ng haring aswang sa hita. Dahilan para mapunta kay Ignacio ang atensyon nito. Dinampot ni Ignacio ang mahabang itak sa sahig at buong tapang itong tumakbo palapit kay Suelo. Tantanan mo ang anak ko! Ako ang harapin mo! Ignacio! Wala nang naririnig si Ignacio sa mga pagkakataong yon. Ang tanging naririnig niya lang ay ang sigaw ng kanyang kalooban na iligtas si Julito. Nang makalapit si Ignacio kay Suelo, walang takot ng tinaga ang aswang na yon. Tinamaan si Suelo sa kamay, pero sinalaglang nito ang ginawa ng lalaki. Ang kapal naman ng mukha mong idampi ang walang kwenta mong armas sa balat ko! Hinawi ng haring aswang ang hawak-hawak ni Ignacio na itak. Napatras si Ignacio habang lumalapit sa kanya yon. Pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ay tinigilan nito si Julito. Yan, ganyan nga. Ako ang harapin mo. Bigla siyang sinakal ni Suelo. Iniangat siya sa ere. Malapit na siyang malagutan ng hininga nang biglang makarecover ang batang si Julito. Sumampa si Julito sa balikat ni Suelo. Buong puwersa nitong pinilupot ang maliit na braso sa liig ng haring aswang. Dahil doon, nabitiwan na nito si Ignacio. Lintik kang bata ka! Hindi kita hayaang magtagumpay! Palis ka dito! Mas lalong diniinan ni Julito ang pagkakapulupot ng braso nito sa liig ni Suelo. Nang makitang nahihirapan na, ay huminga si Suelo ay saka lamang umalis si Julito doon. Pumunta ito sa harapan. Laking gulat nilang lahat nang itarak ni Julito ang matutulis nitong kuko sa dibdib ng hari ng mga aswang. Agad na sumuka ng dugo si Suelo. Tuluyan na itong bumagsak sa lapag nang dukutin ni Julito ang puso nito. Isang mahabang katahimikan ang namayani matapos ang eksenang yon. Maya-maya, unti-unti na rin bumalik sa dati ang anyo ni Julito. Nang hina ito at saka bumagsak, dali-dali namang nilapitan ni Ignacio ang bata at saka binuhat. Anak! Anak! Gumising ka! Tay, pagod na po ko. Lumapit din sa kanila si Kap Edgar at Dencio. Habang ganun na lamang ang kanilang pagtataka nang palibutan sila ng mga manunugis. Lahat ng tingin ng mga iyon ay nasa batang gabunan. Anong ibig sabihin nito? Ha? Mga siraulo ba talaga kayo? Nagbayad na ako ng maayos sa inyo tapos ganito ang gagawin nyo? Gabunan ng batang yan. Isa siyang malakas na uri ng aswang na maaaring maging banta sa buhay ng nakararami. Kaya ibigay yun na sa amin ng batang yan. Tanga ka ba? Hindi mo ba nakita kung ano ang ginawa ng batang yan para sa banong ito? Mas may silbi pa nga ang batang yan kaysa sa inyo eh. Ano ba mas mahalaga sa inyo? Ang pananaw nyo sa mga aswang o ang katotohanan kaya maging mabuti ng isang aswang na gaya ng ginawa ng anak ko? Hindi ba sa mga aswang ang anak ko? Ako ang nagpalaki sa kanya, kaya kilalang kilala ko siya higit sa lahat. Kaya kung papatayin nyo siya dahil lang iisa ang tingin nyo sa mga aswang, para na rin kayong pumatay ng isang inosenteng bata. Nakatinginan ng mga manunugis. Parang nag-uusap-usap ang mga iyon gamit lang ang kanilang tingin. Gawin nyo kung anong gusto nyo, pero hindi ko bibitiwan ang anak ko. Mga ilang sandali lang ay unti-unti na ring ibinaba ng mga manunugis ang kanilang mga armas. Nakahinga na rin ang maluwag si Ignacio noong mga oras na yon. Itinurin pala kayo eh. Sige na, kolektahin ang bangkay ng mga aswang at sunugin. Tagumpay na naubos nilang lahat ang mga aswang. Pero ang pinaka nakapagpasaya kay Ignacio ng mga sandaling yon
ay ligtas ang batang si Julito. Bukod pa ron, natanggap din ng mga tao ang pagiging gabunan ng bata. Ganun pa man, batid ni Ignacio na hindi habang buhay ay pwedeng mamuhay si Julito kasama ng mga normal na tao. Kaya sa tulong ng kapitan na si Edgar, lumipat sila ng tirahan na malayo sa mga tao. Mula noon, namuhay na ng simple ang mag-ama. Paminsan-minsan ay pumapasyal naman sila sa baryo at pumunta na rin naman sa kanila si Dencio at Kap Edgar para dumalaw. Tay, hindi ba talaga galit sa akin ng mga tao sa baryo kasi aswang ako? Hinawakan ni Ignacio sa kamay ang bata. Hindi anak, sa katunayan bayani ang tingin nila sa iyo Talaga po? Oo anak, kaya dapat maging masaya ka ha, kasi hinahanap ka na ng lahat. Huwag kayong magkalala, Tay. Palagi ko pong tatandaan ang sinabi niyo sa akin. Magiging mabuti ako kahit na naiiba ako sa lahat. Niyakap na lamang ni Ignacio si Julito. Pagkatapos ay sabay na rin silang naglakad patungo sa baryo nang dalawin si Dencio. Malayo man ang kanilang pamumuhay sa mga tao, naging kontento na rin ang mag-ama para na rin sa ikatatahimik ng lahat. Ang mahalaga na lamang kay Ignacio, kasama niya ang anak sa kahit na ano pang kapalaran ang naghihintay sa kanilang dalawa. Wakas. Kamot ulo na naman ng binatang albularyo na si Ignacio